Yun, good morning mga kapatid. Meron tayong tatalakayin at hihimayin para malaman po natin kung ano itong lumabas na article sa Facebook po ni Trillanes. Ang kaakibat nito mga kapatid, isa po siyang good news at isang bad news. Dalawa lang po. Ngayon, siyempre, unahin po natin yung good news. Good news po ito sa mga nabiktima, mga kapatid. Kasi gugulong na po ang hustisya sa mga namatay na mga inosente na biktima ng Oplan Tokhang. Ito po yung drug war ni Pangulong Duterte. Lingid sa ating kalaman mga kapatid, itong ICC ay palihim pala itong nag-iimbestiga. Kasi itong si Antonio Trillanes mga kapatid, meron kasi siyang, nung panahon, nag-file po siya ng case, crime against humanity, kay Pangulong Duterte at saka kay Bato de la Rosa. At 50 pa, mahigit, na mga kapulisan, nasangkot po doon sa drug war mga kapatid. Ngayon, itong 50 mahigit na mga men in uniform, kailangan sila imbestigahan ng ICC mga kapatid. Ang sabi ng ICC, active or inactive. Ibig sabihin, baka yung iba doon nagretiro na, yung iba doon na tanggal sa trabaho, at saka yung iba ay naka-duty pa hanggang ngayon. Ngayon, ang sabi ng ICC mga kapatid, kung hindi magre-reply itong 50 mahigit na mga men in uniform na sangkot po doon sa drug war, ay maituturing po silang suspect pag hindi sila magko-comply doon sa mga masusulatan o mabibisita ng ICC. Nakakatuwa mga kapatid ha. Akala natin wala na. Kasi dineclare kasi ni Pangulong Duterte na hindi na tayo membro ng ICC. Ibig sabihin si Pangulong Duterte ligtas na rin po siya. Kaya siguro itong si Pangulong Duterte at si Bato de la Rosa mga kapatid, hindi po sila subject doon sa investigation kasi sila yung dinimanda. Ibig sabihin, principal po sila. Ngayon, itong 50 mahigit mga kapatid, pag hindi sila nag-comply, may pagkalalagyan sila mga kapatid kasi may tuturing na po silang suspect. Pwede na rin po sila ipadampot ng Interpol sa Interpol mga kapatid. At magkakaroon sila ng problema whether kung saan sila pupuntang mga bansa, mahuhold po sila at madadampot din po sila ng Interpol. Nakakatuwa, di ba mga kapatid? Ang masama lang nun, kung iba yung nagre-retiro na, nagpapasarap na ng buhay, na hindi nila akalain na magkakaroon pa pala sila ng kaso. Ito ay isang bangungot sa kanila mga kapatid. Lahat po yan. Yung paglabas ng ICC na yan kapatid, ng dokumento na yan, na sila ay nag-iimbestiga, ay isang bangungot pa ito mga kapatid sa kanila. Na sa niha-niho mga kapatid, hindi nila alam na itong investigasyon ay natuloy. Inaakala nila burado na. Ito ngayon yung bad news mga kapatid. Nakopsensya na mga kapatid, mukhang hindi kayo matutuwa dito. Kasi ang DOJ mga kapatid, binalaan po nila yung lahat ng mga dapat men in uniform, di ba? Ang kaso, ang sabi niya, binabalaan namin ang ICC na mag-imbestiga dito sa atin. At kung sino sa 50 mahigit ang makipag-cooperate do sa ICC, ay siya ay kakasuhan ng paglabag sa batas mga kapatid. Dahil doon sa RA 6713, yan po ang public official and employee. Parang code of conduct yan mga kapatid Code of ethics ba? Ngayon, yung pinalabas ng ICC mga kapatid, parang sinabi na itiko mo yung bibig, bawal ka magsalita, bawal ka makipag-cooperate. Kasi pag ikaw na laman namin na nakipag-cooperate ka sa ICC,
na hindi na tayo membro ng ICC ay ikaw ay makakasuhan ng paglabag sa batas. Yan. Ang sabi may kulong daw yan. May kulong daw yon, mga kapatid. Nakakalungkot. Nakakalungkot, mga kapatid, kasi ang ICC gumaganap na po sila sa kanilang mga trabaho para itong mga biktima makamta na po nila ang kanilang justice. Ngayon, paano nila makakamta ng kanilang justice doon sa mga pamilya nila na namatay na walang kalaban-laban? Kung itong ipalalabas po ng DOJ na bawal po ang public official and employee na makipag-cooperate po doon sa ICC. Yun. Kasi ang sabi ng DOJ, mga kapatid, hindi natin kailangan ang ICC kasi ang justice system sa atin sa Pilipinas ay gumagana naman. Tama naman, gumagana, pero gaano sa kabilis? Gumagana po siya, mga kapatid, pero ang bagal. Kaya hindi nila makakamtan ang hustisya kung ganun ka bagal. Kaya ang pag-asa lang nila yung ICC para makamtan nila ng mabilisan ang hustisya sa lahat ng mga natukhang na walang kasalanan, mga kapatid, ay sila'y nadamay lamang. At ito'y mga minor de edad pa. Paano natin masasabi, mga kapatid, na gumagana ang justice system sa atin? Itong si Kibuloy lang, mga kapatid. Nagkaroon na siya ng warrant of arrest sa Davao. Nagkaroon na siya ng warrant of arrest dito sa Senado. At nagkaroon pa rin siya ng warrant of arrest dito sa Pasig. Nasaan si Kibuloy, mga kapatid? Lumalabas, binabastos po niya ang batas ng Pilipinas. Wala siyang pakialam sa batas natin, pero nandyan lang siya. Anong ginagawa ng ating gobyerno? Hindi ba kayang ipatupad ang batas para sa ganitong kriminal? Dahil mayaman ba ang isang tao para masabi natin na ang justice masyadong mabagal sa kanila? Paano kung ang isang mahirap, mga kapatid, nagnakaw ng prutas sa palengke at nahuli? At itinuro siya na siyang nagnakaw. Ay ora mismo, mga kapatid, kulong. Kulong kagad yun. Kasi mahirap po siya, wala po siyang pera. Wala po siyang abogado di kalidad. Ganun ba ang justice system? O tingnan mo si Bantag, hanggang ngayon nagtatago. Binabastos yung batas sa Pilipinas. Ganun din si Tebes. Ang mali lang ni Tebes, mga kapatid, nasa ibang bansa siya at natrabaho po siya ng Interpol. Interpol naman ang nakahuli sa kanya. Ganun kabilis ang Interpol, mga kapatid. Pag ikay subject na ng may reklamo sa iyo at kailangan kang hulihin. Sa tingin ko, mga kapatid, ang 5 na mga maimbestigahan ay siguradong itinuro po nila yan si Pangulong Duterte. Kasi siyempre isisave mo yung sarili mo, di ba? Siyempre ituturo ko kung sinong may utos sa amin. Siyempre ituturo ko si Pangulong Duterte. Ituturo ko si Bato de la Rosa. Kasi sila yung principal doon sa Oplan Tukhang. Paano na kung lumabas yung warrant of arrest sa dalawa? Paano ito ipatutupad, mga kapatid? Ito ba'y matutuwa ba tayo? Siyempre, matutuwa tayo. Dahil nga doon sa warrant of arrest ng dalawa, lumabas na. Ang problema niyan, kapatid, kung ang ating presidente, kung tatanggapin po niya ang warrant of arrest ng ICC. Sana mapag-isip-isip po ng Pangulong Bongbong Marcos na ito ay kapakanan po ng mga naaaping mga inosenteng bata na nakasama po doon sa drug war na wala namang kinalaman.
Kaya mga kapatid, sana itong ating presidente, mga kapatid, si Bongbong Marcos, mapag-isip-isip niya na bumalik na po tayo sa ICC. Kasi iyan lang talaga ang tanging paraan para ang ating mga men in uniform o ang ating mga opisyal sa gobyerno ay hindi magiging abusado. Yan lang ang tanging ayon siya, mga kapatid, ang dapat takbuhan ng mga naaapi para itong mga abusado ay matuto po silang matakot, mga kapatid, kung tayo membro pa rin sa ICC. Ngayon, good luck na lang, mga kapatid, kung itong ating bagong presidente, kung tatanggapin po niya yung warrant of arrest na ihahain balang araw sa dalawang principal, si Pangulong Duterte at saka si Bato de la Rosa. Kaya iniiwan ko sa inyo, mga kapatid, ang katanungan na dapat ba tayong bumalik na sa ICC? Parang itong ating mga opisyal sa gobyerno, matakot po sila gumawa ng krimen, matakot po silang lumabag sa batas ng humanity. Nasa inyo yan, mga kapatid, kung babalik po tayo sa ICC. Nasa kamay nyo na po yan. Comments lang po. Huwag lang kalimutan like, share, mga kapatid, at siyempre mag-subscribe para tuloy-tuloy ang ating paggawa ng mga short video. At huwag kalimutan pong pindutin yung notification bell, mga kapatid. Yeah. Magandang umaga uli po sa inyo, mga kapatid. Yeah. Peace, man. Do ba 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 do do ba do 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 a do ba do.